Okay, so magandang hapon. Ngayon ay March 5, transfer time natin. And ito. So, kaninang umaga, nag-transfer na ako ng seedlings galing sa outdoor natin. So, may mga hindi ako tinransfer kasi hindi masyadong maganda yung itsura. Ayan. May mga fungus siya or sakit. So ngayon, ito nga, mayroon ding fungus pero medyo kulang na tayo ng kukulangin tayo ng binhi Pero kung ano man, tingnan natin kung anong gagawin ko. So meron tayo dito, itong dalawa, Kiss Solution, itong tatlo dito, Kiss Solution, and the rest, Nutri-Hydro. So 4 na Nutri-Hydro at 5 Kiss Solution ang meron tayo dito sa location natin ngayon. So 4 o'clock, so nandito na yung araw. So hindi na siya masyado na sisinagan, pero maliwanag pa rin naman. Generally maliwanag pa rin naman kasi yan may bahay dito. Pero gagana yan, palagi ko gagana yan. So ang gagawin natin ngayon, magta-transfer tayo. So pakita ko muna sa inyo yung seedlings natin. So ito yung outdoor. Yan. Medyo maliit. Pero kung titingnan mo ng maigi, yung true leaf niya ay 1, 2, 3, 4, 5. Generally, mga 5 leaf. And yung pagkaka-grow niya is mas compact kumpara dun sa ginro ko indoor. Yung ginro ko naman sa indoor, yan, medyo may pagka malapad yung dahon. At medyo may pagka mataas. O ano bang term doon? Basta. So ito yung indoor natin. Tinanim natin. Kalimutan ko yung date niyan. Nasa baba. Update ko na lang yun sa dates. Pero magkasabay naman yan tinanim. Actually itong outdoor natin, mga 3 days yan sa indoor. 3 or 5 days yata sa indoor bago ko nilabas dito. Outdoor. 21, February 21 yung tinanim. So ngayon ay March 5. So transfer date, meron tayo ditong Estrosa. Ito. Estrosa. So maglalagay tayo sa Kiss Solution. Siguro basta medyo ipantay lang natin and hopefully maging okay. So ito na pala yung natin, setup natin. So makita nyo nandito yung tanglad. So kanina hindi ko to, ang pinakalak ko lang tali pa lang. So dapat inayos ko na yung pagkakalak kanina kasi nga may mga seedlings. Anyway, ito yung tanglad natin. Hindi ko sure kung yung mga tumutubo dito is amaranth. Yung may ibang seed na parang amaranth yung itsura. Pero yan yung tanglad natin. Makita nyo. Didiligan ko yan bago ako matapos. Pagkatapos ko mag-transfer, didiligan ko na yan. So ito naman yung 1/3 natin. Yung next transfer naman natin, meron tayo dito siguro 3. Tapos yung 4 or 3 or 4 yata yun dito. Tapos may 4 pa tayo matitira dun sa kabila. Kasi nga ayaw kong i-100% dito lahat. So yung kabila natin nandun pa sa working side natin, which is dun sa rooftop natin. And hindi pa naman tayo magpo-full sa pipino kasi nagkakaroon tayo ng challenges sa pipino. Which is, ganun naman talaga mangyari minsan. Wala naman tayong experience pa dyan. So, asahan natin na magkakaroon challenges na hindi pa natin alam kung paano isosolve. Pero may bagong pipino na ulit ako. Nakaabang na. Pero baka abutin pa ng 2 linggo. O hindi, mga 1 linggo na lang siguro. I-transfer na natin dun sa setup natin sa labas. So hopefully gumana yun. Yun. So magta-transfer lang ako and the rest is history. Tingnan na lang natin yung solution. So update ko na lang kayo sa susunod. So short lang tayo dito, short video. Oo nga pala. So yung nakikita nyo dito 2, 4, 6, 8, 9. So siyam siya. Meron tayong 135 heads na matatransfer and 114 tananim ko. So kung 4 na tong defective, so yan, may kasya pa naman yan.
And ang pupuno talaga dito is 12. So meron pa isa dito at dalawa dyan sa gitna. Medyo pahaba sila para magkaroon pa rin ako ng daanan. Kasi pag katulad yan, paayon na ganyan yung setup ko, wala na ako madadaanan sa gitna eh. So yun dito, medyo pahaba. Makita nun sa susunod. So ngayon, nakikita ko dito, may leak. Pero yung leak galing naman dito sa tela. So, nagkakaroon ng capillary action na tinatawag mula sa gilid. Kasi may mga tupi-tupi yan eh. Ano. So, ang ginagawa ko pag ganyan, natanggal ko yung yan, dinidikit ko paangat. Yan. Paangat na lang muna siya. Para hindi bumaba yung basta mamaya ititape ko siya ng paangat. Ayun o. Medyo mataas pa kasi yung tubig. Nandito pa yung tubig niyan eh. Mataas yung tubig. Kaya dahil mataas yung tubig, madali siyang parang gumapang kasi doon sa tupi ng plastic. Gumagapang siya sa tumutulo. Pero mabagal lang yan. So obserbahan nyo lang. Usually sa gilid lang naman yan nangyayari. And very rare din naman. So, ganun lang. Iangat nyo lang yung tela. Katulad ng ginawa kong ganyan. So, okay na yan. Hindi na ulit yan tutulo. Kung meron man, mabagal. Tapos, later on, mawawala rin yan. Okay, so yun lang. I-transfer ko na. And see you next update, guys. Bye-bye!